Sabi ni nanay, according sa kanya, ay si Kahil ay nabuyagan ng dalawang dewende. Ganito lang siya kalaki. Ang forma niya talaga is parang maliit na tao na merong sombrero. And then also the belly button. No, the belly button is okay. It will stretch. Sometimes it hurts, but it's okay. You've seen that before, right? I'm not seeing that stomach before. During Kalbi, First time. you were helping me massage, remember? That was like 4 years ago. No, Chico, Kalbi is, 4 years ago. And Chico is 2 years. Oy, it's not a table. So it's been like 6 years of brother. 2 brothers in 6 years. You see, it's not balanced because the back is here. This one is the back. You touch it, it's hard. Really? But last night you were in a dress. How did you get When you back to fell this? asleep, you see this one? You see the back? Come and touch it. It's there. A duck? Here there's nothing. She doesn't kick? She does, but right now I think she sleeps. Right here. Yeah, she's sleeping in the morning. In the in the nighttime she moves. Here. Come na, you shower na kasi smell like poo-poo. Smell like pee. Your stink. Ayan, good morning guys. Inuubo na naman si Chico. So, sa pamilya namin, ayan, maayong buntag pala. Sorry, nagkwento agad ako. Wala man lang intro, no? Good morning, guys. Good morning. Maayong buntag, everyone. Sana okay kayong lahat ngayong umaga, kung nasaan man kayo. So, si Chico, sa pamilya namin, merong iba na nakakuha ng parang hubak or hika. Or, I don't know, anong tawag sa inyo yan. Pero, sa amin, si Chico, parang napansin ko kapag nag-umuubo siya, parang merong ganong style, yung hika style. So ngayon, siya yung laging dinadapuan ng ubo na may plema. Kaya ngayon, eto, nagpahanap ako ng oregano. First time ko tong gagawin, guys. First time kong itatry. Tingnan natin kung kakagat si Chico. Lalagyan lang natin ng kalamansi yung kanyang juice. So first and foremost, huhugasan ko ng maayos yung dahon. And then, i-steam natin. After steam, pupugain, and then lalagyan ko ng kalamansi. Kahit makainom lang siya ng 1 kutsara or kalahating kutsara, okay na. So, steam ko lang to guys. Ayan, nagkulo na yung water ko. Check sa si Kahil, be. Si Kahil pa talaga, biglang umiyak kasi na slide. Nilalagyan ko nga ng mga mat yung floor para hindi maslide yung mga bata. Hindi siya nakatapak ng maayos. Ayan. So wala akong steamer, so ganito yung gagawin natin ngayon. Ayan pala, ayan. Wala tayong steamer, so lalagay ko lang ng ganito, ay nagtatakpan ko lang. A few moments later. Ayan, ganito na yung itsura guys ng, agay ang init. Ganito yung itsura ng ating oregano after steaming. So, antayin ko lang lumamig. And then, hand press ko lang siya. Then, sasalain at lalagyan ko ng kalamansi. Kahit na makainom lang si Chico ng maliit na kutsara bago ako umalis ng bahay. So, we'll see. Si Chico guys, nag-self-assist na lang siya. Come, let me help you. Kasi bumili yung kapatid ko, sabi ko tag-2 para hindi maghanap si Chico. Isa lang yung nabili niya. So si Chico, pagkahubad ni kulit-kulot, kinuha niya sa laundry basket kasi sa kanya na naman daw. Let me help you put it on. Hold that. Okay, are you ready? But it's dirty, okay? Ayan guys, so basta malinis lang yung kamay natin, okay lang. Tayo na lang yung magpuga, hand press. So sobrang dali niya lang talaga. Pag medyo lumamig ito, medyo mainit pa nga, oh, may usok-usok pa. I-press lang natin siya.
Yan. So, yung kanyang tubig ay parang, para siyang lumot green, no? Pero yan yung duga ng dahon ng oregano. Yan. So, there's a lot of ways para mag-squeeze ng oregano. Depende yan sa inyo kung saan kayo komportable. Pero for me, I find this one more efficient at saka mabilisan. Sinabihan ko si auntie kung paano gawin para next time kahit wala ako sa bahay, alam niya. This one, auntie, can be planted, the stems. Yeah. This, you see this? I put in the water. Ito guys, sinave ko yung kanyang mga stem para matanim ni auntie mamaya. Even you, auntie, can take this. This is a very popular traditional herbal. It's called oregano. Yeah, when you are coughing, remember when you cough, you also have a lot of phlegm. But I will buy honey as well. So honey and calamansi plus this solution. That will make the taste better. Right now it tastes like bitter. Iba pa rin talaga guys, no, kapag herbal. Kasi, ready, go! Gusto din. Wow, nice. Mom, short. Come closer daw. Good job, Chico. Kunin mo na kanina mo. Is it yummy? Yes. Show auntie. Show auntie. Yeah. I'm a boxer. Say, I'm a boxer. You want to box me? Oh, there. Toby, you know your big brothers. Ayun, iniwan ko muna yung mga bata sa bahay guys. And good news, mga 1 oras after kong mapainom si Chico ng juice ng or yung duga or yung ang tawag mo nito, extract ng oregano leaves na pinakita ko sa inyo kanina. After 1 hour, sumuka siya. Nag-ubo muna siya, parang kumati yung kanyang lalamunan. And then naisuka niya yung plema. So sobrang saya ko guys. Pinainom ko na naman siya bago ako umalis ng bahay. So, I am happy at feeling relief ako kasi nakakapagod din yung mga gamot na binibigay sa mga bata. Hindi lamang sa pagkadami-daming gamot, kundi pati na rin yung mga presyuhan. Sobrang mahal guys yung mga gamot ni Chico sa ubo. Tapos siya pa yung laging inuubo, siya pa yung laging may plema. And then yung gamutan ay hindi bumababa ng 2,000. Tapos sa isang buwan, at least 2 beses. Kakapagod guys. Mapapagod yung bulsa at bangs ko guys. At syempre dahil pagod tayo, makikikain tayo dito. Kain na. May Nakaamoy ako ng garlic chickenes. Ay, dira, garlic man. Eternity later. Alright guys, natapos na rin akong mag-live ngayong araw. Ngayong umaga pala kasi may live pa ako mamayang hapon. Let's go eat. Kuya pa naka, ha? Nakaibigan na baby. No, wala na lang ka nag-wait dito di ay. Sige din na ta mga on ay dili na ta kaon. Alin na? So may live ako ngayong morning ng mga 18 karat Saudi gold. Again, meron ako mga supplier na hinahayaan nila ako magbenta kahit na hindi ko muna binibili. So maganda yung ngayon yung trusted ka na supplier mo ba. Basta magbayad ka lang guys, trusted ka na yan And then, ngayong hapon naman, I'm going to sell Thailand products. So bago ang lahat, kakain muna tayo. Kasi gutom na ang all, baka mamaya makuyapan tayo habang nagbebenta. Let's go. Alright guys, so natapos na rin akong lumamon. Minsan nadedeli talaga ako ng kain pero normal lang yan. Huwag lang natin kalimutang kumain no kasi yung health lang natin yung ating kapital sa pang-araw-araw. So eto meron akong bitbit na oregano para meron akong stock sa bahay and then kinausap ko si auntie, tinuruan ko siya kung paano i-steam at itanim yung mga oregano na stem.
So, tapos na ako dito sa kabilang tindahan, supplier ko. Doon naman ako sa kabilang supplier. Mga Thailand, Bangkok products naman tayo. So, tara, samahan nyo ako magbenta-benta. At samahan nyo na rin ako, guys. Bumili na rin kayo. Sige na, please. Bumili na kayo, guys. Let's go. So, tamang-tama at malapit na lang pala kami sa hiniraman ko ng dress. Nung nirentahan ko ng dress para sa family portrait, guys. So, isasauli ko na to. So, itong napili ko pala, hindi na siya new design at hindi rin siya first user. So, ibig sabihin, mas mura lang siya. Ang binayaran ko dito ay 1,500 pesos ses. Para sa Latanaw. 1,500 pesos para sa renta. Hindi naman sila masyadong strict at sila na rin yung naglilinis. Ang akin lang talaga is gamit. And then may deposit lang na 300 pesos just in case merong damage or anong mangyari. So, sa ulit natin dito sa figure collections. Ayan na guys, sinauli ko na may proof tayo. Charot. Thank you. Okay lang. Nag-vlog ba ya ako? I-check ko. Nag-vlog ako ng ng suot ko. Tsaka yung mga, okay, thank you. O, di ba may deposit ako guys, 300. Thank you. Happy New Year. Balik lang ako next time. Okay. So, once again guys, pa-shoutout ko na lang. Go. Hello, thank you so much. Figures. Shoutout mo na lang yung iyong shop. Ali! Sige lang. Dapat nakapala mukha natin pag meron tayong benta-benta. Anyway guys, Figures Collections, Dress Shop. Princess Higa. Okay, follow niyo yung page ni Princess. Figures Collection, Dress Shop, General Santos City guys. Marami silang dresses dito for rent. Ayan, let's go. Thank you so much. Thank you. Tayo, okay. Alright guys, pumasok ako dito sa Red Ribbon kasi na-realize ko hindi pa tayo nakapagpasipsip sa mga staff. So dapat hindi lang tayo sipsip sa mga kapatid natin, pati sa mga employees na mga kapatid ko. Kasi minsan kasi tinutulungan nila kami for doing my benta-benta. Merong mga maliliit na mga gesture na kailangan natin i-appreciate. So mga maliliit lang na bagay guys, like for example, pang merienda, ganon. Hindi naman kailangan malaki. Yung maliit lang natin na-appreciate yung kanilang konting effort para tuloy-tuloy yung pagtutulungan. So, eto na lang siguro, cheesy and saimada ng Red Ribbon. A few moments later. What orange is this? I like this kind of orange. I forgot the name. Pero maganda yung pagka-orange niya. And then meron tayong indigo at meron tayong earth gray. So, size 37, 35, 36, at size 40. Kanina, I showed them different colors. Merong red, right? Okay, guys. Ang ganda ng quality nito. 1,350 pesos lang. Ang ganda talaga magbenta-benta sa umaga at sa hapon at sa gabi. Kahit anong oras. Kailangan ng pera. Kailangan magbenta. Okay? Negosyante ng Jensen. Okay. Ngayon guys, another shop ng aking sisterette dahil nag-live kami ng mga benta-bentang items. In fairness naman sa mga quality ng mga binibenta namin, they are really good quality kapag kopya sila. Kasi ang hirap magbenta kapag pangit yung quality. Tapos, ang ganda din ng ating mga presyuhan dito. Kaya nakubili na kayo guys. Once again, andito tayo sa shop ng aking sister nagla-live. So, normally kapag gipit na gipit yung bangs ko as nanay ng 4, dito ako pumupunta at nagbebenta-benta ako. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Alright, ayun. Dami kong gutom guys. Alam nyo, akala ng iba, yung live selling madali lang, sobrang nakakapagod. Napapagod nga ako na nakaupo ako guys. How much more yung mga nag-live selling na nagatayo. Yung nakita ko na mahirap i-live selling, yung mga bedsheet. Lalo na pag ikaw lang mag-isa kasi mabigat yan sa kamay. Yung ano din, mga damit kasi magbihis-bihis ng manikin. Pero okay yan pag meron kang assistant. At least ako, minsan merong mga assistant na nagatulong, mas maganda, mas madali. Pero nakakapagod yung magsalita. Nakakapagod I think nakakapagod siya mentally. At nakakapagod siya emotionally. Emotionally talaga. Kapag walang bumili guys, napapagod ako emotionally niyan. Pero salamat kasi ngayon mayroong mga bumili. Maraming salamat guys. Merienda lang ako konti and then tuloy ang buhay. Iniwan ko yung mga bata kasi si Chico inuubo, si Kahil may lagnat.
Tambok ya. Nipis naman kaayo. Nipis kaayo. Tambok. Nasa'y taba. Ay mo nga pa day na. Okay. Alright guys, nandito ako sa palengke na ngayon. Dahil alas 5 na, hapon na tayo. Pumimili lang ako ng isda at gulay at prutas para sa bahay. So, unang-una kong kukunin ay bangus. Dahil mahilig yung mga bata sa sabaw na isda talaga. At saka hindi pwedeng mawala ng isda sa bahay. Source of protein. Mas prefer ko yung ganito kaysa sa karne. Doon nagkakarne kami pero hindi masyado. So ako pa rin yung namamalengke. Minsan si auntie. Pero ngayon kasi ang dami ni auntie gagawin sa bahay. At since nasa labas na rin ako na yung mamamalengke para isahang gastos lang ng gasolina. Ganun dapat yung ating financial planning. Para hindi tayo malugi sa oras at sa gasolina. So, ayan, bili lang tayo ng bangus. Ayan guys, first time ko nakabili ng kamatis, 5 piso lang. May batang nag-iikot, meron daw silang tanim na kamatis. Okay pa siya, hindi siya yung sira. So, 5 piso lang daw to guys, oh. Sana all. At least meron na tayong panglagay sa sabaw. Salamat, Tatag Dria. Ang next tambok ya, dagag diyan. Next natin is hanap tayo ng pangtortang isda. And ay may black meat pala, black meat. A few moments. Saan mo lang lagyan tako? Pako guys na gulay. Ayan yung mga gusto ko, pako tsaka ampalaya. Nasa nakadali ako. Bayaran sa pagkita dito. Pang snack ba? Pang snack. Sarap to isaw-saw sa suka, guys. Pipino. Isa lang para hindi masayang. Sitaw gang. Sila. 20 yung salad. Okay na lang. 15. Ay, 20. Dari ka mo. Alright guys, time check 6 o'clock. Napagod ako sa araw ko na to. Medyo pero productive. Hello! Good evening! Pagod ako guys. Alas 6 na ng gabi. Andito na kami sa bahay. Hello auntie! Ayan. Dagan kay tanong si nanay, no? Dapat na yung bulak. Mulak na. Ako man nagbulak ko. Mama, tawag dira na yun. Pindot ba? Pindot kayo na siya ba? Just enjoy the massage, anak, ha? Nanay is going to remove the bad air. She's going to remove the bad air from your body. Karong pa niya siya katilaw. Move. Mom. Pahilot din daw si Chico kasi inuubo at merong plema. So alas 9 na pasado. Andito pa kami guys. Papahilot kami. Dahil ang mga bata ay not feeling well. So maliban sa herbal at saka paracetamol, pahilot natin baka merong bali sa atin sa Pilipinas, no? Pag mga may sakit, may lagnat, suka, walang gana, kailangan madaanan ng hilot yan. Si nanay dito, isa sa pinakamagaling sa area. So yan.
Usay lagi. Ang gabi ako, murag adlaw na lang. Hindi na lang ko matulog kay Guys, sa wakas at natapos din ng aking araw. Time check natin, alas 11 na ng gabi. At ngayon lang kami nakauwi ng bahay. Bakit nga ba kami nagabihan? Dumating yung aking mga auntie galing province. So nag-spend time pa kami together. Pero other than that, medyo natagalan kami kasi kinailangan kong dalhin si Kuya Kahil sa isang traditional na manghihilot. Dahil nga nasabi ko sa inyo kanina na siya ay nilalagnat. Bigla ang lagnat guys after namin ng ligo sa spring resort. Ngayon, gusto kong i-chika bell sa inyo to, no? Gusto ko kayong kwentuhan kasi hindi ko alam kung ano yung stand ninyo about this. And gusto kong marinig what you think and what you say about sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kung totoo ba, kung na-experience nyo ba. So, anyway, dinala namin siya sa manghihilot and then na-mention ko na nagsimula yung kanyang lagnat, sakit ng ulo at hindi wala siyang gana at nagsusuka after nung pagligo namin doon sa spring resort. So, ang process ng traditional hilot na to medyo kakaiba kasi merong tawag nila dito ay lina or yung pausok. So kung ano man yung nilalagay dun sa usok, hindi ko kabisado. Ang alam ko lang ay pinausukan habang hinihilot. So yun nga, habang hinihilot si Kuya Kahil, pinausukan siya, nilalagyan ng lana. So anong nangyari guys, habang pinapausukan siya, nung na-mention ko nga na ganun, dahil sabi ng naghihilot ay sobrang daming hangin banda sa likod ni Kuya Kahil or yung tinatawag natin na panuhot, no, sa Bisaya. Hindi ko lang alam sa iba kung naniniwala kayo sa mga ganyan. This is my own experience and for me, it's okay. I'm very okay with traditional hilot and I like it very much. So, nung nagpausukan na guys, ito yung kinabigla ko dito. Kasi habang nagpapausok, nagsasabi si nanay na meron siyang inuukay or hinuhukay dun sa kanyang kaldero ng usok na may mga abo. And then maya-maya, napasabi siya. Nasa gilid lang naman ako ni Kuya Kahil nanonood, nakikinig sa mga sinasabi ni nanay. Mamaya, sabi ni nanay, merong sinabi si nanay na nabigla ako. Sabi niya, ay matigas tong mga to. Eh di, medyo napaisip ako, sino? Ano yung matigas? So sabi ko, nay, sino? So sabi ni nanay, yung dalawang duwende daw. So doon ako nabigla at parang tumayo yung aking balahibo dahil I don't have any experience. Meron naman akong experience nito na talagang nakita ng dalawang mata ko, na witness ng dalawang mata ko, yung ganitong word na tinatawag nilang buyag. Buyag-buyag or nabuyagan. Hindi ko alam sa Tagalog guys pero ganun siya. So anyway, pinakita sa akin ni nanay yung dalawang para siyang abo or tawas na nabuo galing dun sa kanyang mainit na kaldero na merong usok, na nagbabagang usok, ng dalawang maliliit guys, parang ganito lang kaliit. Ang kanyang forma ay parang dewende. So, ang ibig sabihin daw nun, sabi ni nanay according sa kanya, ay si Kahil ay nabuyagan ng dalawang dewende during the time na naligo kami sa spring resort. Okay, yun yung sabi ni nanay. Ang dewending to ay talagang nakurso na dahan si Kuya Kahil at dahil na rin siguro napakaingay ng aking anak during the ligo-ligo moment. So medyo hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko guys, parang hindi ako makapaniwala na parang namimilik mata lang ako, pero as in talaga ganito lang siya kalaki. Ang forma niya talaga is parang maliit na tao na merong sombrero. Okay? So, ang ginawa ni nanay, kapag ganun lang, sabi ko, nay, as in talaga, yan talaga yung nakikita ng, yan talaga yung makikita mo kapag nabuyagan yung isang bata o yung isang tao ng dewende. Sabi ni nanay, ganun daw yun talaga. So, sabi ko, anong gagawin next? So, ang ginawa ni nanay ay pinudpud niya yung dalawang dewende at binuhos ulit dun sa mainit na kaldero na merong nagbabagang apoy. Binuhos niya doon, nilagyan ng lana, edi sobrang usok. Yung usok na yun na naman ang pinausok kay Kuya Kahil habang sinasabayan ng hilot. So, hindi ako makapaniwala sa nakita ko, guys, kasi sabi ko, my goodness, totoo ba itong mga ganito? Eh, di si Kuya Kahil naman nagtataka ko, ano yung sinilip ko, ano yung pinag-uusapan namin, kaya natanong din siya. So, medyo nahirapan akong mag-explain kasi syempre, this is something na
traditional, something na merong nagsasabi na folklore, merong nagsasabi na sabi-sabi lang. And at that moment, it was hard for me to say kung sabi-sabi lang ba or hindi. Kasi nakita din ng dalawang mata ko yung nabuong tawas. Hindi ko lang alam kung anong experience niyo dyan, guys. Sana ma-comment ninyo, no? Para makita ko ano rin yung experience ninyo. At ako'y talagang na-curious. So, maya-maya pa, natapos din yung hilot na pausukan na siya and everything. Pag uwi namin ng bahay, pinunasan ko lang siya ng warm cloth para makapagbihis ng pantulog. At ngayon ay nagpapahinga na si Kuya Kahil. Ayan. So, pag uwi namin, ang hinanap niya kasi wala siyang kain the whole day. Ang kinakain niya, sinusukan niya din. So, pag uwi namin, naghingi siya ng pagkain. Nagpaluto siya ng itlog at kanin at ang dami niya nakain. And then, uminom ng tubig at gamot. So, ngayon nagpapahinga na siya. So far, so good. Wala na yung kanyang lagnat kasi sobrang init niya talaga, guys. At nagsimula yan nung pagka-uwi namin galing sa spring resort. Nagtataka nga ako bakit bigla siyang linagnat kasi there's no indications, there's no signs na magkakasakit siya. At ang ganda ng panahon that time, hindi naman mainit. So sabi ko dun sa nanay na manghilot, sabi ko, Nay, ang dami namang maingay. Hindi lang naman si Kahil, syempre ligo yan, may mga bata. Sabi ni nanay, oo naman, totoo naman, pero si Kahil yung nakita. So dun para akong na tumaas ulit yung balahibo sa aking batok. So, yun yung nangyari. Hanggang ngayon, medyo na speechless pa rin ako sa experience. But like I said, I really want to share that with you guys kasi I want to hear what you think. And I want to see if meron sa inyo naka-experience ng ganyan at anong klase yung storya ninyo. Other than that, I am hoping na okay na si Kuya Kahil at hindi bumalik yung kanyang lagnat at sana ay lubayan na siya ng mga masasamang negatibong elemento na yan. At sa kay Chico naman, ang oregano so far so good. Nakasuka siya ng plema. Sobrang saya ko. Dahil pagkatapos ko siyang painumin ng isang beses, 2 kutsara, after 1 hour nun, naisuka niya ang kanyang plema. So, sunod-sunod namin siyang binibigyan tag 2 kutsara. So far, wala pa namang naisusuka ulit. Pero I'm hoping na it will relieve the phlegm out of his throat or out of his body. Ayun, I'm really hoping for this herbal, you guys. Okay, once again, ang dami kong chat-chat, ang dami kong chika-cheka sa inyo talaga, guys, kahit alas 11 na. Pero wala lang, I really want to relay with you what happened today. Sana nag-enjoy kayo at sana meron ulit kayong natutunan at sana meron ulit ako at sana na-inspire kayo kahit papano sa kwento-kwento ng buhay ko as single nanay ng 4. Once again, you guys, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-press ang bell button kung hindi niyo pa nagagawa. Isang kalambang naman kami dyan. At i-like and follow, favorite nyo na ang aming bagong Facebook page, Apat at Ako. Maraming salamat, everyone. I'll see you guys on the next episode. Bye! Bye!